So ngayong araw mga kabong pag-uusapan natin is medyo kakaibang smartphone. So cellphone siya na may smartwatch sa likod. Yung brand ng phone is Unihertz and yung model type is TikTok Series S. Anyway, unbox na muna natin siya. So meron tayo ditong SIM ejector pin and documentations. Meron pang extra screen protector bukod sa mismong naka-pre-install sa phone. Meron tayo ditong 33 watts na charging brick at USB Type-C to Type-C cable. Then meron pa siyang kasama na 3.5mm jack to Type-C audio converter. And pagdating sa mismong cellphone, ang bigat niya mga kabum, ito yung tipo ng phone na pag nalaglag sa floor nyo, ang basag yung floor nyo. Out of the box din, nakalagay na yung case niya na pwede nyo din naman tanggalin kung sakaling gusto ninyo. Pagdating sa build, mixed siya ng rubber, stainless steel at plastic na very premium naman sa feeling once na nahawakan nyo na siya. Nandito sa likod yung dalawang camera modules, flash at yung kanyang smartwatch face. Nandito sa left side yung SIM card tray at dalawang mappable or customizable buttons. Right side naman, nandito yung power and volume buttons. Sa taas, nandito yung audio jack port. Then dito sa baba, meron tayo ditong mic and removable seal na under niyan, nandyan yung USB Type-C port. Pagdating naman sa harap, meron tayo ditong 6.53 inches LCD display na merong punch hole sa upper left side. 1080p na rin yung resolution, although kung mapapansin nyo, hindi siya ganun kagandahan, pero pwede na since rugged phone naman to. Pagdating sa protection, meron siyang IP68 rating, ibig sabihin water resistant siya at pwede nyo siyang ilubog sa tubig mga around 4 feet for around 30 minutes. And kung mapapansin nyo, may pagka-old na rin yung UI niya since hanggang Android 12 lang yung kaya nito. Pagdating naman sa refresh rate, hanggang 60Hz lang siya, although hindi ko sure kung yung other companies na gumagawa ng rugged phone is meron ng 90 to 120Hz na refresh rate. So kung sakaling may alam kayo, comment down below para alam ko din. Pagdating sa smartwatch, dito sa likod is customizable siya, so pwede kayong mamili ng wallpaper or theme na gusto ninyo. So kung meron kayong smartwatch, siguro familiar na kayo sa mga standard controls kagaya na lang ng pag-swipe up, dito makikita nyo yung notifications ninyo. Pag-swipe down naman, makikita nyo yung status, pero dito sa Unihertz makikita nyo yung battery niya at may parang mini animation pa siya para malaman nyo kung ilang percent na lang yung battery nyo. Pag nag-swipe left naman kayo, nandito yung music control and compass. Then ang maganda dito, pwede nyong gamitin yung main camera niya as a selfie camera kasi nakikita nyo siya dito sa likod. Anyway, lahat naman yun is customizable, pwede nyong palitan and pwede nyong bagu-baguhin, depende kung ano yung gusto nyong makita dun sa smartwatch interface. Now, pagdating sa performance, since rugged phone to, is medyo sablay siya dito. Although kaya naman yung makapaglaro ng mga modern games, yun nga lang yung mga medyo magagaan lang, pagdating sa mabibigat is hindi nito kakayanin. Pero tingnan nyo, even Call of Duty Mobile is kayang-kaya niya. Siguro pag yung mga games katulad ng Genshin Impact or yung mga Warzone, yun yung mahihirapan na yung device. Personally mga kaboom, hindi ko alam kung saan nyo magagamit yung gantong type of phone since hindi naman ako masyadong fan ng mga rugged phones. Siguro kung meron sa inyo mga biker or mountain climber or siguro yung mga gumagawa ng extreme activities na kailangan nyong magdala ng phone, kayo yung target market ni Unihertz. Anyway mga kaboom, comment your thoughts about sa rugged phone in general. Any rugged phone, meron ba sa inyong gumagamit? Every kailan nyo ginagamit? Interested ako malaman since sabi ko nga hindi ako masyadong fan ng rugged phone and malay mo dahil sa comment ninyo magbago ang isip ko about sa mga rugged phones.